Sa Thailand, ang arkeologong si Luke ay sumakay sa kanyang scooter habang hindi pinapansin ang lahat ng tawag mula sa isang nagngangalang Kazem. Hindi nagtagal ay pinalibutan siya ng isang grupo ng mga kotse at hiniling ni Kazem kay Luke na ibalik ang tubo kasama ang painting na ninakaw niya mula sa kanyang amo. Ang isa sa mga tauhan ni Kazem ay armado, kaya inihayag ni Luke na siya ay aalis. Sa halip ay itinigil niya ang scooter at hinintay na umusad ang mga sasakyan bago tumahak sa ibang kalsada. Isang habulan ang naganap at mabilis na kumilos si Luke upang mabangga ang kanyang mga humahabol sa ibang mga sasakyan. Pagkatapos ay pumasok siya sa palengke kung saan hindi masusundan ng mga sasakyan, kaya ang tanging kalaban na natitira ay isang lalaking nakabike. Nang pumasok si Luke sa isang apartment, napakasikip ng espasyo kaya nabangga rin ang biker. Pagkababa ni Luke sa hagdan papaalis sa gusali, naharang siya ng sasakyan ni Kazem. Tumilapon siya dahil sa biglaang pagpreno, dahilan upang mapalibutan agad ng mga lokal ang sasakyan. Gumapang si Luke at tinakat ni Kazem ang mga tao sa pamamagitan ng pagbaril sa hangin at ipinadala ang kanyang mga tulisan upang ipagpatuloy ang paghabol kay Luke. Dahil nasugatan ang binti, kumilos si Luke ng mabilis hanggat maaari habang nagpaputok ang kanyang mga kaaway. Tumawag siya sa kanyang mga kasamahan sa koponan upang sabihin sa kanila na hindi siya makakarating sa kanyang paglipad, kaya sinabi nila sa kanya na sumakay sa tren. Matapos tumawid sa isa pang palengke, ninakaw ni Luke ang kariton ng pagkain ng isang mga ngalakal at sinundan muli siya ni Kazem sa kanyang sasakyan. Tinanggal ni Luke ang food cart mula sa bike at bumangga ito sa sasakyan ni Kazem, na naging sanhi ng pagkalat ng apoy at natakpan ang kanyang windshield. Pagkatapos ay bumagsak si Kazem sa traffic at pinalibutan siya ng mga pulis habang si Luke ay nakatakas. Sa istasyon, tumalon si Luke mula sa bisikleta at tumakbo pagkatapos ng tren, na namamahala upang makasakay sa huling segundo. Nang gabing iyon ay nakatulog siya sa kanyang upuan at nangarap na nasa isang sinaunang gusali, kung saan nakahanap siya at nagnakaw ng isang gintong maskara. Pagkagising niya ay may nakita siyang babaeng nagngangalang Esme na nakaupo sa tapat niya. Ipinaliwanag niya na ang kanyang trabaho ay mag-recover ng mga kakaibang painting, at ang mga lalaki sa ibang upuan ay nagtatrabaho para sa kanya. Tumanggi si Luke na ibigay sa kanya ang painting kaya naglabas si Esme ng kutsilyo habang sinimulang sakalin siya ng masasamang tao mula sa likuran. Sinubukan ni Esme na agawin ang painting tube at sinisipa si Luke nang hindi ito bumitaw, ngunit sa halip ay hinawakan ang braso nito. Sa pagtanggal ng kanyang jacket, lumayo si Esme. Pagkatapos ay kumuha si Luke ng isang plato mula sa isang mesa at binasag ito sa ulo ng kalaban bago ito inuntog at tuluyang ihulog. Ngayon ay maaari na niyang sunggaban si Esme habang sinisipa ang isa pang thug, gayunpaman, pinalo siya ni Esme bago lumakad muli. Kailangan labanan ni Luke ang isa pang lalaki bago siya maabot at ipinagtanggol ni Esme ang sarili gamit ang isang kutsilyo, na aksidenteng naputol ang strap ng painting tube. Habang nakahawak sila sa magkabilang dulo ng strap, iniiwasan ni Luke ang lumilipad na kutsilyo at hinatak ang tube kung saan ikinulong si Esme sa banyo. Pagkatapos ay umakyat si Luke sa bubong ng tren at naghintay hanggang malapit na ang isang water tower para tumalon doon. Hindi niya nahawakan ng maayos ang rehas at tuluyang nahulog sa bubong ng isang barong-barong. Pagkatapos ay tinawagan niya ang kanyang mga kasamahan upang hilingin sa kanila na kunin siya. Samantala sa London, pinag-uusapan ng kapatid ni Luke na si Charlotte ang mga detalye ng kanyang divorce kasama ang kanyang dating asawang si Harold, at ang kanyang abogado. Gusto niya ng buong kustodiya ng kanilang anak, na labis na ikinagalit nito. Nang maglaon ay nasa trabaho si Charlotte sa museo at laking gulat niya nang makita si Luke. Nagkunwari siyang narito para bisitahin siya ngunit halos hindi na sila nagkikita kaya nahulaan ni Charlotte na may problema siya. Naisip ni Luke na dapat siyang samahan ni Charlotte sa kanyang mga pakikipagsapalaran, tulad ng dati nilang ginagawa kasama ang kanilang ama. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Charlotte na isa na siyang ina ngayon kaya gusto niyang panatilihin ang kanyang trabaho bilang curator. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Luke na may pinsala sa isa sa mga painting. Habang tinitingnan niya ito, nagnanakaw siya ng ibang painting sa dingding. Agad na tumunog ang alarm at tumakbo si Luke nang magsimulang mag-lock ang mga pinto. Sinundan siya ni Charlotte sa labas at hiningi ang painting, ngunit sinabi ni Luke na ibibigay lang niya ito sa kanya kung sasakay siya sa kanyang sasakyan. Mabilis siyang lumipad, gumawa ng ilang nakakabaliw na banking upang malito ang mga sasakyan ng pulis, na humahabol sa kanya ngayon. Matapos dumaan sa ilang makipot na kalye, pumasok siya sa likod ng isang truck na minamaneho ng kanyang mga kasamahan na sina Murphy at Deb. Kinikilala sila ni Charlotte dahil sila ang lumang team ng kanyang ama. Habang pinagtatalunan ni Luke at Charlotte ang buhay na pinili niya, pinagmasdan ni Murphy ang ninakaw na painting at napagpasyahan niyang hindi ito ang hinahanap nila.
Sinabi ni Luke sa kanyang kapatid na maaari niyang ibalik ang painting, bago siya patulugin. Ilang sandali pa ay nagising siyang mag-isa sa isang park bench. Nagmamadaling bumalik si Charlotte sa museo, kung saan iniimbestigahan ni Inspector Jamal ang kaso. Naghihinala siya sa pagtulong ni Charlotte kay Luke, ngunit habang nagtatalo sila, napansin nilang naibalik ang painting sa pwesto nito. Pagkatapos ng trabaho ay sinubukan ni Charlotte na kunin ang kanyang anak na si Thomas, ngunit hindi ito pinayagan ni Harold na sumama sa kanya dahil nabalitaan niyang sospek na ito ngayon. Isang galit na si Charlotte ang sumugod kay Luke dahil sa pagsira sa kanyang buhay at nakita siyang nakikipag-hangout sa isang mayamang lalaki na nagngangalang Owen. Ipinaliwanag niya na mamamatay siya sa cancer kaya kinuha niya ang team para hanapin ang Fountain of Youth, na maaaring ang tanging lunas. Sinabi ni Charlotte na ang fountain ay isang gawa-gawa lamang, ngunit iniisip ni Luke na ang lahat ng mga alamat ay may bakas ng katotohanan sa likod nito. 12 ng mga kultura ang nagsulat tungkol sa fountain sa lahat ng kontinente, na hindi maaaring nagkataon lamang. Sinasabi na ang lokasyon ng bukal ay lihim ng Diyos sa mga tao. Naniniwala ang koponan na ang impormasyon ay ipinasa mula sa mga henerasyon hanggang sa huling henerasyon sa mga partikular na pamilya, nang nabuo ang mga tagapagtanggol ng landas, na ang trabaho ay protektahan ang lihim. May teorya si Luke na si Esme ay isa sa mga tagapagtanggol na iyon. Noong 1600, 6 na artist ang gumawa ng kasunduan upang ihayag ang lokasyon sa pamamagitan ng pagtatago ng mga pahiwatig sa iba't ibang mga kwadro. Ito ang mga painting na ninanakaw ni Luke sa ibang bansa. Ang mga painting ay may mga lihim na lagda na may nakasulat na 6-in-1 sa Latin, ibig sabihin ay 6 na canvases ngunit iisang landas. Napagtanto ni Charlotte na ninakaw nila ang maling painting ng Rembrandt at nais niyang ibahagi kung nasaan ang tunay. Hindi siya interesadong sumama sa kanila dahil masyado siyang nag-aalala sa kanyang anak, kaya inalok ni Owen ang kanyang napakalakas na abogado para tulungan siya. Bilang kapalit, sinabihan sila ni Charlotte na saliksikin ang pamilyang Vanderbilt. Sa gabi, si Luke ay nagbabasa tungkol sa mga Vanderbilt sa isang coffee shop kung saan siya nilapitan ni Esme. Sinabi niya sa kanya na ihinto ang paghahanap o kailangan niyang barilin ang bawat miyembro ng koponan. Kinabukasan, dumalo si Luke sa piano recital ni Thomas at sinabi kay Charlotte na nakita niya ang totoong painting. Pagkatapos ng ilang pagtatalo ay nakumbinsi niya itong sumali sa pagkuha. Maya-maya, ang koponan ay nasa isang barko sa Ireland na naghahanap ng lumubog na cruise liner kung saan huling nakita ang painting. Ang mga espesyal na drone ay ipinadala sa ilalim ng tubig upang kunan ang bahagi ng cruise liner na naglalaman ng lahat ng mga first class na kalakal, at isama ang mga flotation tank dito upang dalhin ito sa ibabaw. Nang nakasakay na ang cruise liner, pumasok ang magkapatid sa loob para hanapin ang painting kung saan si Charlotte ang nagsisilbing gabay, salamat sa isang lumang mapa. Sa pangunahing barko, nakita ng team ang isang bagay na papalapit sa kanila sa radar at sinubukan bigyan ng babala si Luke, ngunit hindi gumagana ang mga radyo. Hindi nagtagal ay ibinaba ng isang helicopter si Esme at ang kanyang mga tauhan sa cruise liner. Sa loob, umiinom si Charlotte ng ilang alak na nakita niya sa isang cabinet habang gumagamit si Luke ng blowtorch para buksan ang aparador na may pangalan ni Vanderbilt. Inilabas niya ang isang lumang kahon at sa loob ay nakita niya ang nawawalang painting, kaya nag-toast ang magkapatid sa kanilang tagumpay. Gusto rin ni Luke na magnakaw ng ilang alahas ngunit pinalo ni Charlotte ang kanyang kamay, na nagpapaalala sa kanya na hindi sila mga grave robbers. Ang mga tangke ng flotation ay nagsisimula ng mabigo, kaya't ang magkapatid ay walang gaanong oras na natitira. Nang sinubukan nilang umalis ay napalibutan sila ng pangkat ni Esme, na pawang mga armado. Hindi napigilan ang dalawa na labanan sila, at habang nakikipaglaban ay nahulog ang bag na may painting. Nagpaputok ang mga lalaki, at pinigilan si Esme sa paglapit sa bag. Tumalbog ang mga bala sa metal ng liner at tumama pa sa helicopter. Sa kasamaang palad, sinira din nila ang mga flotation tank. Nagsimulang bumaha ang cruise liner at nadulas si Luke sa tubig kaya nagkaroon ng pagkakataon ng isang lalaki na hawakan siya habang tinutukan ng baril. Binasag ni Charlotte ang isang upuan sa ulo ng lalaki at si Luke ay nagmamadaling kunin ang painting, ngunit natigilan lamang ng ma-hostage ni Esme si Charlotte. Ang helicopter ay umalis dahil sa pinsala at ang cruise liner ay nagsimulang bumaba. Si Luke ay hindi naniniwala na sasaktan ni Esme si Charlotte nang biglang gumalaw ang cruise liner. Ginamit ni Charlotte ang pagkakataong suntukin si Esme at itinulak siya sa balkonahe para ihulog siya sa tubig. Nang subukan ng magkapatid na tumakbo palabas, isang malakas na alon ang nagtulak sa kanila pabalik, at ang binti ni Luke ay naipit sa isang lambat na nagpanatili sa kanya sa ilalim ng tubig.
Habang nagsisimulang lumubog ang liner, sumisid si Charlotte at pinalaya ang kanyang kapatid, na nagpahintulot sa kanila na mabilis na lumangoy sa ibabaw at iligtas ng kanilang koponan sa isang bangka. Nang bumalik si Charlotte sa London, hiniling ni Harold sa kanya na kunin si Thomas dahil lilipat siya sa Japan para sa isang bagong trabaho. Binanggit niya ang kanyang bagong kumpanya at napagtanto ni Charlotte na ginawa ito ni Owen para makuha niya ang bata. Pagkatapos ay sumali siya sa koponan upang tingnan muli ang mga titik gamit ang bagong painting. Binubuo nila ang salitang Wicked at dahil sa 6-in-1 na pangungusap, napagpasyahan nilang ito ay tumutukoy sa Wicked Bible. Iyan ay isang maling pagkakaprint ng King James Bible mula 1631, na naglalaman ng utos na ikaw ay mga lunya sa halip na huwag kang mga lunya. Ang koponan ay nagtataka kung ito ay hindi isang pagkakamali, at ang maling pagprint na iyon ay sinadya upang markahan ang mga partikular na Biblia na may mga pahiwatig upang mahanap ang fountain. Lahat ng Bibliyang iyon ay nawasak maliban sa isa. Biglang pumasok si Jumol at ang kanyang mga opisyal sa silid upang arestuhin ang magkapatid. Gayunpaman, sila ay nag-ambala sa pagdating ni Kazem at ng kanyang mga tauhan na nakatutok sa lahat ng baril. Nag-alok si Luke ng deal, makukuha siya ni Kazem at lahat ng painting kung hahayaan niyang umalis ang kanyang team. Pumayag naman si Kazem at lumabas ng kwarto si Charlotte kasama ang iba. Pagkatapos ay nagpanggap si Luke na kukunin niya ang mga painting ngunit sa halip ay nagpatugtog siya ng musika at mabilis na nagtago sa ilalim ng mesa. Ang kaguluhang ito ay nagpahintulot sa mga pulis na salakayin ang mga kriminal, na nagsimula ng isang malaking labanan. Hindi nagtagal, ang mga suntok ay humantong sa pagpaputok at ang sasakyan ni Luke ay nasira sa gitna ng kaguluhan. Si Luke ay palihim na lumabas at umalis sa likod na pinto, kung saan siya sinundo ng kanyang koponan ng isang bangka. Nagpatuloy ang labanan at sa huli ay nanalo ang mga pulis. Tumingin si Jumol sa computer at napansin ang CP mula sa Wicked Bible. Maya-maya ay nasa disyerto si Luke, kung saan nakakita siya ng isang baso na kumikinang na likido. Nang humigop siya, nagsimulang tumanda sina Charlotte at Thomas nang hindi kapani-paniwalang ganon kabilis. Isang boses ang nagsabing huwag uminom at ibinaba ni Luke ang baso. Nang nasira ito, nagising siya sa isang eroplano. Ang koponan ay nasa isang flight papuntang Austria kung saan naroon ang huling Wicked Bible, at si Thomas ay sumali sa pakikipagsapalaran. Sa Austrian National Library, pinayagan sina Luke, Charlotte at Deb na pumasok. Salamat sa malaking donasyon na ginawa ni Owen. Ang bilyonera ay kasalukuyang kasama ni Thomas sa isang restaurant na sumasagot sa lahat ng mga tanong ng mga bata tungkol sa mayamang buhay. Tinitingnan ng tatlo ang Biblia sa isang lihim na silid, kung saan sinabi sa kanila ng librarian ang tungkol sa pangalawang maling pagkakaprint na may kasamang maruming salita. Samantala, nagbabantay si Murphy sa labas at nakitang dumating si Esme kasama ang kanyang mga tauhan, kaya binalaan niya ang iba. Lumabas si Luke upang salubungin si Esme at pagkatapos ng ilang sandali, nagsimula silang mag-away gamit ang mga estante at mga kasangkapan bilang props. Sinubukan siyang tulungan ng isa sa mga tauhan ni Esme ngunit mabilis siyang nabugbog ni Luke. Pagkatapos ay sinubukan ni Esme na hawakan siya habang tinutukan ng baril at dinisarmahan siya ni Luke, kaya sa halip ay gumamit siya ng lubid para masakal siya. Dahil nakatapak na rin siya sa lubid, tinulak siya ni Luke at iniwan siyang nakabitin sa chandelier. Sa pagbabalik ni Luke sa sikretong silid, ipinaalam sa kanya ni Murphy na tinakpan na ng mga lalaki ang lahat ng labasan kaya kailangan nilang sumama sa Plan B. Pinatulog ng tatlo ang librarian gamit ang spray, at ninakaw ang Biblia bago naglagay si Deb ng maliit na bomba sa sahig. Lumikha ito ng isang butas na nagpahintulot sa kanila na makatakas sa pamamagitan ng mga imburnal. Kasabay nito, sinubukan na agawin ng mga tauhan ni Esme si Owen, na madaling binugbog sa loob lamang ng ilang minuto nang hindi hinayaang masaktan si Thomas. Kinagabihan ay dumating si Jumol sa library at sinimulang subaybayan si Luke. Sa isang hotel, sinisiyasat ng team ang Biblia at nakahanap ng malaking digit na paulit-ulit na pattern sa gilding na gumagamit lang ng mga numerong 1 to 7. Gayunpaman, hindi sila makahanap ng paraan para madikog ito. Sa sandaling iyon ay inanunsyo ni Charlotte na aalis siya dahil narinig niya ang nangyari kay Thomas at ayaw niyang ilagay siya sa panganib. Sa kanilang paglabas, sinabi ni Thomas kay Charlotte na ang koponan ay humaharap sa problema sa maling paraan. Agad na bumalik ang dalawa at sinabi ni Thomas sa koponan na ang mga digit ay hindi literal na mga numero, kinakatawan nila ang 7 pangunahing musikal na tala. Nagpatugtog siya ng isang kanta kasunod ng code at ang isang mabilis na paghahanap sa internet ay nagpapakita na ito ay tubig sa disyerto. Napakaluma na ng kantang ito na walang nakakaalam kung sino ang sumulat, ngunit pinarangalan nito ang 7 kababalaghan ng sinaunang mundo.
Itinampok ng koponan ang 7 kababalaghan sa isang mapa at inilatag ang landas mula sa mga kwadro, na gawa sa ibabaw nito upang matuklasan na ang parehong mga landas, ay nakahanay maliban sa mga pyramids ng Giza, na nangangahulugang naroon ang fountain. Naghanda silang maglakbay patungong Egypt, at kinumbinse ni Owen si Charlotte na pumunta sa pamamagitan ng pangako na kukuha siya ng mga security. Nang gabing iyon ay nanaginip muli si Luke tungkol sa maskara, at sa pagkakataong ito ay isang kakaibang figura ang lumapit sa kanya. Nang duwampi ito sa buhangin, nagsimulang kumalat ang isang itim na substansya na sinira si Lucas. Sa sandaling iyon ay nagising siya at tinanong siya ni Charlotte kung gaano niya kakilala si Owen. Ipinangako ni Luke na siya ay isang cool na tao, ngunit nag-aalala siya na baka gusto niyang hanapin ang fountain upang ibenta ito. Samantala sa Vatican, binibigyan ng pinuno ng mga tagapagtanggol si Esme ng isang espesyal na susi upang pigilan ang sinuman sa pag-inom sa fountain. Maya-maya ay dumating ang koponan sa Egypt. Ipinakita ni Lucas kay Thomas ang ilang mga advanced na pag-scan ng mga pyramids, na nagpapakita ng mga nakatagong silid na hindi kailanman na-access hanggang ngayon. Sa pyramid, pinapanood ni Charlotte ang security team at nagtataka kung bakit napakarami nilang bag. Isang sikat na propesor ang nagbigay sa kanila ng paglibot sa pyramid ngunit hindi niya alam kung paano makapasok sa mga lihim na silid. Naiinip na si Owen at inutusan ang kanyang mga tauhan na magsimulang maghukay, na nagpapakita na ang mga bagay sa kanilang mga bag ay mga kasangkapan. Nagprotesta ang propesor laban sa pagsira sa isang mahalagang makasaysayang monumento, ngunit pinalayas siya ng mga tauhan ni Owen. Nagprotesta rin si Charlotte at sinang-ayunan siya ni Owen, naging malamig at kalkulado ang pagsasalita nito. Sa labas, dumating si Jamal at hiniling na ipasok siya sa loob, ngunit pinaalis siya ng mga gwardya. Bumalik si Jamal pagkalipas ng ilang minuto na may dala-dalang mga sasakyan ng pulis, kaya nagpaputok ang security team at sinimulang pasabugan ang mga sasakyan. Ang mga nakaligtas ay nagtago at bumaril pabalik. Sa malapit, si Esme ay nanonood at naghihintay. Bumalik sa koponan, nakahanap sila ng isang nakatagong daanan at tumawid dito upang tuluyang maabot ang espesyal na silid. Mayroong isang malaking istruktura na kailangang ilipat, ngunit hindi sapat ang kanilang mga lakas upang itulak ito. Inutusan ni Owen ang kanyang mga tauhan na kunin ang kanilang mga gamit, at si Charlotte ay natakot nang mapansin na mayroon din silang mga baril sa kanilang mga bag. Hindi rin gumana ang mga tool at gusto ni Owen na mag-set up ng mga pampasabog, na tinutulan ng magkapatid. Habang nagtatalo ang mga matatanda, nakahanap si Thomas ng isang lumang instrumento at nagsimulang tumugtog nito, na nagpakita ng isang sistema ng mga tubo sa silid na nagpadala ng tunog at nakakaapekto sa istruktura. Sa tamang sandali ay tinamaan ni Charlotte ang gang at ang buong silid ay nanginig, bago magsimulang bumuo ng mga hugis ang buhangin sa istruktura. Gamit lamang ang isang kamay, maaari na ngayong ilipat ni Charlotte ang istruktura upang maalis ang takip. Ang koponan ay tumalon dito at nagsimulang bumaba. Sa labas, nagpasya sina Murphy at Deb na ang pangkat ng mga security ay lumayo, at sorpresahan sila mula sa likuran upang ibagsak ang ilang lalaki. Sa kasamaang palad, nabaril si Deb sa braso at kailangang iligtas siya ni Murphy. Nang papatayin sila ng isang gwardya, pinutol ni Esme at binugbog ang mga nakapaligid na tulisan. Mas maraming lalaki ang humahabol sa kanya na may open fire, kaya ginamit niya ang katawan bilang panangga habang binabaril. Nang natalo na ang security team, sina Jamal at Esme ay sumang-ayon na magtulungan at pumasok sila sa pyramid, kung saan sila ay nagpatuloy upang bugbugin o barilin ang lahat ng mga gwardya na nagbabantay sa bukas na istruktura. Nakahanap si Esme ng lubid sa bag para magamit nila ito sa pagbaba ng elevator shaft. Sa ilalim ng lupa, huminto ang elevator at ibinaba ang koponan sa isang koridor na may mga kabalintunaan na inscription sa mga dingding. Naabot nila ang dulo na may isang larawang inukit ng puno ng buhay, kaya kinuha ni Charlotte ang isang amber mula sa isang estatwa ng Diyosa na si Nonet, at inilagay ito sa puno. Bumukas ang pader at pumasok sila sa isa pang silid at nakita nila ang kanilang sarili sa isang napakataas na lugar. Hinawakan ni Luke ang isang hiyas sa isang inukit na naging sanhi ng paglabas ng isang hagdan mula sa mga dingding. Bumaba sila sa hagdan at umabot sa lupa, kung saan biglang bumukas ang isang maliit na butas na nagsiwalat ng higit pang hagdan at isa pang silid. May maliit na puddle ng tubig sa gitna na tila bukal ng kabataan, ipinaalala ni Charlotte sa lahat ang mga babala sa dingding. Kung ang isang tao ay hindi handang makakuha ng basbas, sumpa ang tatanggapin niya. Gusto ni Owen na uminom muna si Luke at naging medyo agresibo, kaya nahulaan ni Charlotte na wala talaga siyang malubhang sakit. Pinatunayan ni Owen na siya ay pumunta upang ang fountain ay ibenta sa ibang pagkakataon, at nagpatuloy sa pagbaril sa braso ni Luke, na iniwan siyang walang pagpipilian kundi ang uminom. Nang sandaling hinawakan ni Luke ang puddle,
ang tubig ay nagsimulang punan ang silid upang makagawa ng isang aktwal na bukal. Bumagsak ang dugo mula sa sugat ni Luke at pinalibutan siya ng tubig para buhatin siya. Nagsimulang umilo ang kanyang mga kamay at nakita ni Luke ang isang mas batang bersyon ng kanyang sarili. Gayunpaman, nang malapit na siyang uminom ay nakita rin niya sina Charlotte at Thomas na mabilis na tumatanda. Pinili niyang huwag uminom para protektahan ang kanyang pamilya, at pinaghiwalay ang kanyang mga kamay, kaya ginantimpalaan siya ng tubig sa pamamagitan ng pagpapagaling sa kanyang pinsala. Isang galit na si Owen ang sinubukan na barilin muli ngunit pinoprotektahan ng tubig si Luke bago dahan-daang ibinaba. Pagkatapos ay ibinuhos din ni Owen ang ilan sa kanyang dugo sa fountain. Habang umaaligid sa kanya ang tubig, ginamit ni Esme ang susi sa isang pader habang inalala ang ipinaliwanag ng pinuno. Kung uminom ng tubig ang isang nagmamalasakit, bibigyan sila ng walang hanggang kabataan bilang kapalit ng buhay ng kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit kung ang isang taong nagmamahal lamang sa kanilang sarili ang uminom, ang bukal ay aagos sa sariling buhay ng taong iyon. Uminom si Owen at agad na tumatanda, sumisigaw sa hindi matiis na sakit. Habang nababaliw ang tubig sa paligid niya, si Esme ay tumama sa bagong gang at lahat ng pinto ay nagsimulang magsara. Ganoon din ang ginagawa ng butas sa lupa, kaya ang pangkat ay nagmamadaling umakyat sa hagdan at iniwan si Owen upang mamatay sa tubig. Sa kanilang pag-akyat, ang bodyguard ni Owen ay nadulas at nahulog sa kanyang kamatayan. Nadulas din si Luke at kailangan siyang tulungan ni Esme na makabangon. Nagsasara na rin ang mga corridors kaya kailangan nilang umiwas sa maraming mga hadlang para makalabas. Nang nasa labas na ang lahat, kailangang aminin ni Jamal na ang tunay na kriminal sa likod ng lahat ay si Owen. Inamin ni Esme na humanga siya sa malakas na kalooban ni Luke at hinalikan niya ang pisngi nito habang nagpapaalam. Nais ng magkapatid na pumunta sa isang bagong pakikipagsapalaran at sinabi ni Thomas na mayroon siyang ideya. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.